Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni Rob Rances, isang DDS vlogger. Magaling. The same time, brain specialist ito, neuroscientist. Yung takbo ng utak ng ng tao, yan ang pinag-aaralan niya. Okay. Tungkol ito sa mga sangkatirbang resibo na ipinakita ni Senator Hontiveros sa kanyang press con. So, ano ba yung resibo na yon? Sapat na ba yon? Na ligtas na siya sa kapahamakan o redemption na? Bawi na siya ng todo? Sabi ni Rob Rances, no way. Dads, sabi niya. Hindi ka pa acquitted. So, no, okay. Sabi niya, Senator Risa Hontiveros showed a stack of recibos to defend her office against Michael alias Rene Maurelio's bombshell claim that he was coached, used, and subtly manipulated into dragging Pastor Kibuloy, PRRD, and BP Sara into a political firestorm. In my opinion, her defense dodges, sumablay, rather than disproves the core allegations. Number one, na point niya, yung pagbo-volunteer daw ni alias Rene. So, ibig sabihin, dahil nag-volunteer, hindi siya pinilit. Mali, sabi naman ni Rob Rances, kasi totoong lumapit siya, kaya lang, it does not automatically mean na hindi siya na-coach o hindi siya Kasi, sana intindihan ko na rin ito may personal na reklamo ni Karine sa KGC, kaya lumapit siya. So, iba yung personal na treatment sa kanya, iba naman yung naidagdag na bitaw na siraan si Pastor Kibuloy, naidagdag na siraan si BP Sara, siraan si PRRD, pati na rin idagdag na sina Bongo at Bato. Yun ang aligasyon Talagang voluntaryo si Karine nga lumapit. Kaya lang ang gusto ni Rene, kung ano lang yung experience niya, yun lang. According to Rene, pinadagdagan And ako, again, kanya-kanyang paniniwala. Ako, mas naniniwala ako dito kay Karine itong pangalawa niyang pagsasalita. Kaysa nung una na nag-witness siya, nakatakip ang mukha tapos binabasa. Yun pa lang, very questionable yun. Kung wala kang itinatago, bakit mo takpan ang mukha mo? Kung malakas yung aligasyon mo at nagsasabi ka lang ng totoo, ako, kung nagsasabi ako ng totoo, kahit sinong harapin ko yan, sasabihin ko ang totoo. Kasi, yun ang totoo. Hindi mo talaga mababaliktad kung nasa panig ka ng katotohanan. The fact na nagtakip si Karine, tapos binabasa, wala na yun. There is something wrong. Kaya itong pangalawa ngayon, kapag labas niya, matagal tayo, ang dami niyang sinasabi. Kaya lang, very consistent. Mga pangalan, mga lugar, mga petsa, kompleto detalye. To me, kapanipaniwala ang mga sinasabi ni Karine itong pangalawa niyang pagsasalita. Okay? So, yun. It does not mean nga voluntary si Rene, hindi na siya nakotsan. Yun ang punto ni Rob Rances. Next, yung wala daw resibo, no paper trail, no payoff, no cash, no coercion. Sino ba naman ang mag-bribe? Suhulan mo tapos magparesibo ka? No way. Bribe nga Loko-loko lang yung tao. Ako Ako, i-bribe ko yung isang tao na magpalsipay. O ito, ang bayad. O pwede bang pipirma ka ng resibo? Di ba kalokohan yun? Kaya it does not mean nga dahil walang resibong may pakita si Karine ay hindi na siya na-bribe. So, hindi pa rin lusot yung
Walang resibo sa bribery. Ano pa? Ito. The missing piece, chain of custody. This is the biggest red flag, sabi ni Rob Rances. Risa has not shown who recorded or transcribed Michael's story. Yun. Di ba may binabasa? So, sino ang gumawa nun? Yung si Karen ba? Sabi niya, hindi daw Iba. Hindi naman, wala naman nabanggit ni Senator Rentivero. Sino ang gumawa sino ang tumulong? Whether there was legal, psychological, or independent review. How the written narrative came to include high-stakes political allegation. In the case of this explosive chain of custody matters, because without it, testimony can be massaged to fit an agenda and no one would ever know. So, power punch. Conclusion. Resibo doesn't equal redemption. Kulang. Tinimbang ka, ngunit kulang. Risa's receipts prove one thing, her version of events. Yon. One side lang yon. But it does not mean na yun na yung katotohanan. Tayo pa rin mga tao, bahala pa rin tayo magtimbang-timbang. Dalawang side of the story. Story ni Karine at story ni Senator Risa. Yun lang yan. At least, nagsalita na siya. Narinig na natin yung kanyang version. So, kanino tayo maniniwala? Version ni Senator Risa o version ni Rene? Ako, opinion ko lang ito, mas naniniwala ako dito kay Karine kasi believe ako itong pangalawang pagsasalita niya na talagang wala na siyang takot, full of confidence. Siguro nga kung anuhin ka ng konsensya, hindi mo malalabanan yung konsensya mo The only way para patulugin ka ng konsensya mo kung magsabi ka ng totoo. So ito ang nakikita ko kay Rene. Kaya lang, yung sinasabi ni Senator Risa na KOJC daw, posibleng may hawak kay Rene, hindi ako naniniwala. Wala nang kapangyarihan ang KOJC. Survival mode na sila. Ang hindi naamin ni Senator Risa, hindi niya nakikita, ang nakikita ko, mayroong malaking tao ngayon na nasa likod sa pagbubunyag ni Karine na ang sangputanan o ang endgame nito is masisira ang candidacy ni Senator Risa for 2028 presidency. Maaga siyang nag-declare ng kanyang hangarin na tatakbong presidente. Iyon ang malaking pagkakamali. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Si tatay ang natagaan ng mga yero. Isunod sa kaluoy sa among mga pobre. Salamat siya sa nag-sponsor ani nga dunay naluoy daw sa ilang tatay nga sila mga pobre. Managid ang balay ni tatay, nindot na gid siya nga tan-awon.
Salamat ako Ginoo gayud ta nagpangon isa. Pasalamat ko sa Ginoo kay nahuman na gayud ang among balayn ato pa na og labaw pa sa akong pagpasalamat usab kanang nagtabang sa tanan, dinhi sa amo, dapit sa aper kalapat, tabangan pag-atop. Oo. Dako gid namo nga pasalamat. Salamat ka, ante. Salamat kayo, sir. Oo. Yan mong kun.